10 pinakatanyag na serial killer sa kasaysayan. Ang mga taong ito ay gumawa ng sunod-sunod na pagpatay, kadalasan ng may pare-parehong estilo o motibo na nagpapakita ng matinding karahasan at kawalan ng konsensya. Ang kanilang mga krimen ay kadalasang nagiging pangunahing paksa ng mga aklat, dokumentaryo at pelikula dahil sa takot at pagkabighani ng publiko. Kaya naman sa video na ito, ating pag-uusapan ang 10 sa pinakakilalang mga serial killer sa kasaysayan, mga taong hindi lamang nagdulot ng pighati sa kanilang mga biktima at pamilya, kundi nag-iwan din ng malalim na takot at kaguluhan sa lipunan. Alamin natin ang mga detalye ng kanilang mga krimen, ang kanilang mga motibo at kung paano sila naaresto at nahatulan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Ted Bundy. Si Ted Bundy ay isa sa mga kilalang serial killer sa kasaysayan ng United States. Siya ay ipinanganak noong November 24, 1946 sa Burlington, Vermont. Sa kabila ng kanyang kaakit-akit na personalidad at katalinuhan, si Bundy ay may kakaibang ugali na nagdulot ng malawakang takot. Mula 1974 hanggang 1978, inamin niya ang pagpatay ng hindi bababa sa 13 na kababaihan sa iba't ibang estado tulad ng Washington, Oregon, Utah, Colorado at Florida. Subalit pinaniniwalaan ng mga eksperto na mas marami pa siyang biktima. Samantala ang karaniwan niyang target ay mga kabataang babae na kadalasang kanyang nalilinlang gamit ang kanyang kaakit-akit na personalidad. Ginagamit ni Bundy ang kanyang itsura at pag-arte bilang may kapansanan upang humingi ng tulong mula sa mga kababaihan. Kapag nakuha na niya ang kanilang tiwala, aatakihin niya ang mga ito, dadalhin sa liblib na lugar kung saan niya ito papahirapan, gagahasain at pagkatapos ay papatayin. Gayunpaman naaresto si Bundy noong 1975 ngunit nakatakas ng 2 beses mula sa kulungan noong 1977. Noong kanyang ikalawang pagtakas, nagpatuloy siya sa pamamaslang kabilang na ang brutal na pagpatay sa 2 estudyante sa Chi Omega sorority sa Florida State University noong 1978 at ang pagpatay sa isang 12 years old na batang babae na si Kimberly Leach. Ngunit nahuli siyang muli noong February 1978 matapos magmaneho ng isang stolen vehicle. Noong kanyang paglilitis, nirepresent ni Bundy ang kanyang sarili bilang abogado, subalit siya ay nahatulan ng kamatayan. Si Bundy ay isinilid sa electric chair noong January 24, 1989 at itinuturing siya bilang isang manipulative at walang pagsisising kriminal. Ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa mga investigasyon ng pulisya at forensic science. Sa kabila ng kanyang malupit na mga krimen, si Bundy ay nananatiling isang sikat na paksa ng mga libro, dokumentaryo at pelikula na nagbibigay ng liwanag sa kasamaan at kalupitan ng isang psychopathic killer. Number 2. Jeffrey Dahmer. Si Jeffrey Lionel Dahmer, na kilala bilang The Milwaukee Cannibal o The Milwaukee Monster, ay isa sa mga pinakasikat na serial killer sa kasaysayan ng United States. Siya ay ipinanganak noong May 21, 1960 at nagsimula ang kanyang madugong serye ng krimen noong 1978 at tumagal hanggang sa kanyang pag-aresto noong 1991. Si Dahmer ay pumatay ng 17 na kabataang lalaki. Karamihan ay mula sa mga marginalized communities gaya ng mga African, American at Hispanic. Kilala siya hindi lamang sa pagpatay, kundi pati na rin sa pagkakahiwalay ng mga katawan ng kanyang mga biktima, necrophilia at cannibalism. Kadalasan inaakit ni Dahmer ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng alak o droga at matapos silang gawing walang kakayahang lumaban, siya ay nagsasagawa ng marahas at sadistic actions. Sa kanyang apartment natagpuan ng maraming bahagi ng katawan, mga litrato ng kanyang mga biktima at mga buto na nagbigay daan sa kanyang pagkaaresto noong July 22, 1991 matapos makatakas ang isa niyang biktima. Ang pagkatuklas ng kanyang krimen ay nagbigay ng matinding gulat sa buong bansa, lalo na't kasama sa kanyang mga gawain ang pagkain ng laman ng kanyang mga biktima, isang kasuklam-suklam na anyo ng cannibalism. Si Dahmer ay hinatulan ng 15 murders at sinentensyahan ng 957 years ng pagkakakulong. Sa kabila ng kanyang history tungkol sa mental health issues, napatunayang siya ay may sapat na pag-iisip upang managot sa kanyang mga krimen. Samantala, ang kanyang proceedings ay nagbukas ng mga diskusyon tungkol sa mental health and crime, gayon din ang kapabayaan ng mga autoridad sa ilang pagkakataon na may iwasan sana ang kanyang mga krimen.
Gayunpaman noong November 28, 1994, siya ay brutal na pinatay ng kapwa bilanggo sa loob ng kulungan habang nagsasagawa siya ng gawaing pang-araw-araw. Samantala ang kanyang mga krimen ay patuloy na nagiging inspirasyon sa mga pelikula, dokumentaryo at talakayan sa iba't ibang aspeto ng human psychology, evil at ang kakayahan ng isang tao na magpakita ng ganitong uri ng cruelty. Ang kanyang kaso ay nananatiling sentro ng talakayan sa kung paano ang mga serious red flags sa pag-uugali ng isang tao ay maaaring magdulot ng terrible tragedy kapag hindi ito napansin at napigilan ng mas maaga. Number 3. John Wayne Gacy. Si John Wayne Gacy, na kilala bilang The Killer Clown, ay isa sa mga kilalang serial killer sa kasaysayan ng United States. Siya ay ipinanganak noong March 17, 1942 sa Chicago, Illinois. Si Gacy ay lumaki sa ilalim ng pang-aabuso ng kanyang ama na isang alkoholik. Sa kabila ng hirap ng kanyang kabataan, nakabuo siya ng isang image bilang isang respetadong miyembro ng komunidad na aktibong nakikilahok sa politika at mga civic activities. Kilala rin siya sa pagiging volunteer clown sa mga children's parties gamit ang kanyang karakter na Pogo the Clown. Ngunit sa likod ng kanyang mabait na panlabas na imahe, si Gacy ay isang malupit na pumapatay ng tao. Mula 1972 hanggang 1978, pinatay ni Gacy ang hindi bababa sa 33 na batang lalaki at binatilyo, at karamihan sa kanila ay dinukot, ginahasa, pinahirapan at saka pinatay. Madalas niyang ginagamit ang kanyang posisyon sa komunidad o nag-aalok ng trabaho sa mga biktima upang makuha ang kanilang tiwala. Karamihan sa kanyang mga biktima ay nilalasing o pinapapasok niya sa kanyang bahay, kung saan sila ay tinatali at sinasakal hanggang mamatay. Samantala, natuklasan ng mga awtoridad ang kanyang mga krimen noong 1978 nang mawala ang isang batang lalaki, si Robert Peace, na huling nakitang kasama si Gacy. Matapos ang thorough investigation, natuklasan ng mga pulis ang mga bangkay ng 29 na biktima na inilibing sa ilalim ng kanyang bahay sa lugar na tinatawag na crawl space. Samantala, 4 pang biktima ang natagpuang itinapon sa mga ilog malapit sa Chicago. Gayunpaman sa kanyang proceedings, nahatulan si Gacy ng 33 counts ng murder at hinatulan ng kamatayan noong 1980. Noong May 10, 1994, siya ay isinilid sa lethal injection. Hanggang sa kanyang kamatayan, ipinakita ni Gacy ang tila kawalan ng pagsisisi at nagpatuloy pa rin sa pagpinta ng mga clown na binibenta niya sa kanyang mga huling araw sa bilangguan. Si Gacy ay itinuturing na isang manipulative psychopath na walang pakialam sa buhay ng iba at ginamit ang kanyang imahe bilang isang mabuting mamamayan upang itago ang kanyang madilim na kalikasan. Ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng malaking takot at pagkabigla sa buong bansa, at ang kanyang imahe bilang The Killer Clown ay naging simbolo ng takot na naging inspirasyon para sa maraming horror films at libro tungkol sa mga serial killer. Number 4. Andrei Chikatilo. Si Andrei Romanovich Chikatilo, kilala bilang ang Rostov Reaper o Butcher of Rostov, ay isang Soviet serial killer na responsable sa brutal na pagpatay ng higit sa 50 na tao mula 1978 hanggang 1990. Siya ay ipinanganak noong October 16, 1936 sa Yabluchnik, Ukraine. Si Chikatilo ay lumaki sa ilalim ng matinding kahirapan at trahedya, kabilang ang Holodomor na isang malawakang pagkagutom na nagdulot ng mga ulat ng cannibalism sa rehiyon na maaaring nakaimpluwensya sa kanyang mga ginawang krimen. Samantala, noong 1978, pinatay niya ang kanyang unang biktima na isang 9 years old na batang babae na si Yelena Sakotnova, na itinuturing na simula ng kanyang madugong serye ng mga pagpatay. Ang kanyang mga biktima ay karaniwang mga kabataan, batang babae at kababaihan na kanyang inaakit sa mga pampublikong lugar tulad ng mga train station gamit ang mga pangako ng pagkain o pera. Matapos dalhin ng mga biktima sa liblib na lugar, isinasagawa ni Chikatilo ang malupit na panggagahasa, pagchok, pagputol ng katawan at sa ilang pagkakataon ay cannibalism. Madalas din niyang tinatanggal ang mga mata ng kanyang mga biktima dahil naniniwala siyang nakakakuha ng kaluluwa ang mga mata. Samantala, dahil sa hindi matigil na serye ng pagpatay, naging malawak ang takot sa Soviet Union at higit sa 1,000 na katao ang naaresto bilang mga suspect bago siya na-capture. Nahuli si Chikatilo noong 1990 matapos siyang mapansin ng isang undercover officer dahil sa kanyang kakaibang kilos sa isang train station.
Pagkatapos ng mga masusing interrogation, umamin siya sa 56 na pagpatay. Sa kanyang paglilitis noong 1992, napatunayang siya ay may sapat na kakayahan sa pag-iisip upang harapin ang parusa. Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad noong February 14, 1994. Samantala ang kanyang kaso ay nagbigay ng extensive discussion tungkol sa sistema ng hustisya at pulisya ng Soviet Union at naging simbolo ng mga pagkukulang sa pag-handle sa mga seryosong krimen noong panahong yun. Number 5. Richard Ramirez. Si Richard Ramirez, kilala bilang The Night Stalker, ay isa sa mga pinakasikat na serial killer sa kasaysayan ng United States. Siya ay ipinanganak noong February 29, 1960 sa El Paso, Texas at lumaki siya sa ilalim ng karahasan sa kanyang sariling pamilya at sa malalim na impluensya ng kanyang pinsan na si Mike, isang veteran militar ng Vietnam na nagpakita sa kanya ng mga brutal na larawan ng karahasan sa digmaan. Nasaksihan din ni Ramirez ang pagpatay ni Mike sa kanyang asawa na naging isang significant moment sa kanyang kabataan at nag-ugat ng kanyang attraction sa karahasan. Sa kanyang teenage years, siya ay na-addict sa droga at nagka-interest sa Satanism. Mula 1984 hanggang 1985, si Ramirez ay naging isang terorista sa Southern California, kung saan naganap ang kanyang serye ng mga brutal na pagpatay, panggagahasa at pagnanakaw. Ang kanyang mga biktima ay mga bata, matatanda, lalaki at babae, kung kaya't mas naging mahirap hulihin si Ramirez ng mga autoridad. Samantala, kilala si Ramirez sa kanyang brutal na paraan ng pag-atake, kung saan madalas niyang pasukin ang mga bahay ng kanyang mga biktima sa kalagitnaan ng gabi. Pinipilit ang mga ito sa ilalim ng matinding karahasan, ginagahasa at pagkatapos ay pinapatay gamit ang baril, kutsilyo o pag-choke. Si Ramirez ay isang follower ng Satanism at madalas na nag-iiwan ng satanic symbol tulad ng pentagram sa mga lugar ng krimen. Gayunpaman noong August 31, 1985, nahuli siya matapos siyang makilala ng isang babae sa kalye. Tinugis siya ng mga residente at pinigilan hanggang sa dumating ang mga pulis. Sa kanyang proceedings, siya ay nahatulan ng 13 na pagpatay, 5 attempted murder, 11 sexual assault at 14 na pagnanakaw. Kung kaya't naharap si Ramirez sa death penalty, ngunit hindi siya na-execute. Samantala namatay siya sa natural na sakit noong June 7, 2013 dahil sa komplikasyon mula sa B-cell lymphoma habang nakakulong sa San Quentin State Prison. Sa buong proceedings, ipinakita ni Ramirez ang kanyang walang pagsisisi, kung saan sinabi niya ang kanyang mga krimen ay inialay kay Satanas. Gayunpaman, ang kanyang brutal na mga krimen at ang kanyang debosyon sa satanismo ay nagdala ng takot sa Southern California, at ang kanyang imahe bilang The Night Stalker ay nananatili bilang isang simbolo ng terror sa kasaysayan ng krimen sa Amerika. Number 6. Albert Fish. Si Albert Fish ay kilala bilang Brooklyn Vampire at The Gray Man, ay isang kilalang serial killer at cannibal sa kasaysayan ng United States. Siya ay ipinanganak noong May 19, 1870 sa Washington, D.C. Si Albert ay lumaki sa isang pamilya na may kasaysayan ng mental illness at maagang ipinadala sa isang orphanage kung saan naranasan niya ang physical abuse na naging dahilan sa kanyang pagkahumaling sa masochism. Sa kanyang paglaki, nagkaroon siya ng mga abnormal na gawi, kabilang ang pagtutusok ng karayom sa kanyang balat, at kalaunan ay naging kilalang kriminal na kinikilala sa mga kaso ng kidnapping, pagpatay at cannibalism sa mga bata. Isa sa mga pinakakilalang kaso ni Albert Fish ay ang pagdukot at pagpatay kay Grace Budd, isang 10 years old na batang babae na kanyang kinuha mula sa pamilya Budd sa New York City noong 1928. Matapos dalhin si Grace sa isang liblib na lugar, siya ay pinatay at kinain, na inamin mismo ni Albert Fish sa isang liham na ipinadala sa mga magulang ng biktima ilang taon matapos ang krimen. Bukod kay Grace Budd, pinaniniwalaang responsable rin si Fish sa pagpatay kina Billy Gaffney at Francis McDonnell, mga batang lalaki na kanyang ginahasa at kinain din. Kilala si Fish sa kanyang sadomasochistic tendencies, kung saan madalas niyang saktan ng sarili na nagresulta sa pagkakadiskubre ng mga karayom sa loob ng kanyang katawan nang siya ay arestuhin. Noong 1934, nahuli siya matapos imbestigahan ng isang liham na kanyang ipinadala sa pamilya Budd, at kalaunan ay inamin niya ang kanyang mga krimen. Samantala sa kanyang proceedings, bagamat siya'y nag-claim ng insanity plea,
Si Fish ay napatunayang mentally competent at hinatulan ng kamatayan para sa murder ni Grace Budd. Noong Enero 16, 1936, si Fish ay pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng electric chair sa Sing Sing Correctional Facility sa New York. Ang kanyang mga krimen, partikular na ang detailed narration ng kanyang mga akto ng cannibalism at sadism, ay nagdulot ng malawakang takot at pagkasuklam sa buong bansa, at siya ay itinuturing na isa sa mga pinakabrutal na serial killer sa kasaysayan. Number 7. Aileen Wuornos. Si Aileen Wuornos ay isang kilalang babaeng serial killer na pumatay ng 7 lalaki sa Florida mula 1989 hanggang 1990 na naging dahilan upang siya'y hatulan ng kamatayan. Siya ay ipinanganak noong February 29, 1956 sa Rochester, Michigan, at lumaki si Wuornos sa isang magulong kapaligiran. Iniwan siya ng kanyang ina noong siya ay 4 years old pa lamang at siya'y pinalaki ng kanyang mga lolo't lola. Ngunit nakaranas ng physical and sexual abuse. Sa murang edad, nagsimula siyang makipagtalik kapalit ng pagkain, droga at pera, at kalaunan ay naging palaboy sa kalye, umaasa sa prostitusyon upang mabuhay. Mabilis na naligaw ng landas ang kanyang buhay at noong 1989 at 1990, siya ay pumatay ng 7 lalaki na kanyang mga customer. Gumamit si Wuornos ng baril sa pagpatay sa mga biktima at inamin niya ang lahat ng krimen, ngunit iginiit na ito ay ginawa niya lamang bilang self-defense sapagkat ang mga biktima umano ay sinubukang saktan o gahasain siya. Gayunpaman, hindi tinanggap ng korte ang kanyang depensa at siya ay nahatulan ng death penalty sa 7 counts of murder. Ang kanyang mga biktima ay sina Richard Mallory, David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burress, Charles Humphreys at Walter Antonio. Sa kabila ng kanyang mga pahayag ng pagtatanggol sa sarili, mas lumitaw na ang ilan sa mga biktimang ito ay walang intensyon na saktan siya, kaya't napatunayan na si Wuornos ay pumatay. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay puno ng trauma at mga mental health problems at noong 2002 siya ay isinailalim sa lethal injection. Si Wuornos ay na-diagnose ng borderline personality disorder at antisocial personality disorder na posibleng nakaambag sa kanyang mga krimen at galit sa mga lalaki. Ang kanyang mga karanasan sa pang-aabuso noong bata pa siya ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang isipan na humantong sa kanyang brutal na pagpatay. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay naging paksa ng pelikulang Monster noong 2003 na nagbigay liwanag sa kanyang trahedya at sa pagbibigay alam sa kanyang krimen. Hanggang ngayon, si Wuornos ay nananatiling isang controversial figure sa kasaysayan ng krimen at isang halimbawa ng kung paano ang trauma at kahirapan ay maaaring humantong sa malupit na karahasan. Number 8. Ed Gein. Si Ed Gein, kilala bilang The Butcher of Plainfield at The Plainfield Ghoul, ay isang notorious na kriminal sa kasaysayan ng United States. Ipinanganak noong August 27, 1906 sa La Crosse, Wisconsin. Si Gein ay lumaki sa isang mahigpit at isolated na kapaligiran sa ilalim ng kanyang malupit na ina na si Augusta, na isang religious fanatic. Dahil sa kanyang pagkabata na punong-puno ng mental at emotional control, si Gein ay nagkaroon ng malalim na attachment sa kanyang ina at nagtanim ng takot at puot sa mga kababaihan bukod sa kanyang ina. Matapos ang pagkamatay ni Augusta noong 1945, bumaling si Gein sa mas nakakagimbal na gawi gaya ng pagnanakaw ng mga bangkay sa mga sementeryo upang kolektahin ng mga katawan ng mga kababaihang kamukha ng kanyang ina. Kilala si Gein sa paggawa ng mga furniture at damit mula sa balat at iba pang bahagi ng katawan ng mga tao. Ilan sa mga natagpuan sa kanyang tahanan ay mga mask at damit na gawa sa balat ng tao, mga bowls na gawa sa bungo at lampshade na gawa sa human skin. Noong 1957, nang mawala si Bernice Worden, isang tindera sa kanilang bayan sa Plainfield, nadiskubre ng mga autoridad na siya ay pinatay ni Gein at ang kanyang katawan ay natagpuan na nakasabit sa tahanan ni Gein, kasama ng iba pang mga bahagi ng katawan na ginagamit sa kanyang kakaibang ritual. Ayon sa mga ulat, si Gein ay umamin din sa pagpatay kay Mary Hogan noong 1954. Samantala, napatunayan ang dalawa niyang pagpatay at si Gein ay umamin sa paghukay ng mga katawan mula sa mga libingan upang gamitin sa kanyang mga kakaibang proyekto, kasama na ang paggawa ng suit na gawa sa balat ng mga kababaihan upang subukan niyang maging katulad ng kanyang ina.
Ang kanyang kaso ay nagdulot ng malalim na takot at pagkasuklam sa buong Amerika at si Gin ay idineklarang mentally incompetent noong una. Ngunit napatunayan din siyang guilty sa pagpatay at kalaunan ay ipinadala sa Mendota Mental Health Institute kung saan siya namatay noong 1984. Ang kanyang mga karumal-dumal na krimen ay naging inspirasyon para sa mga sikat na karakter sa pelikula tulad ni Norman Bates sa Psycho, Leatherface sa The Texas Chainsaw Massacre at Buffalo Bill sa The Silence of the Lambs. Number 9. Pedro Alonso Lopez. Si Pedro Alonso Lopez, na kilala bilang The Monster of the Andes, ay isa sa pinakamatinding serial killer sa kasaysayan na inamin ang pagpatay sa higit 300 na batang babae sa Colombia, Ecuador at Peru noong 1970s at 1980s. Siya ay ipinanganak noong October 8, 1948 sa Santa Isabel, Colombia. Si Lopez ay lumaki sa isang magulong pamilya at mahirap na kalagayan. Anak siya ng isang sex worker at nakaranas ng physical and sexual abuse mula sa kanyang ina at iba pang tao sa kanyang kabataan. Sa edad na 8, pinalaya siya ng kanyang ina matapos siyang mahuli na minumolestya ang kanya mismong kapatid. Bilang isang batang palaboy sa Bogota, siya ay dinukot at ginahasa ng isang grupo ng mga lalaki na naging sanhi ng malalim na trauma at puot sa kanyang isipan. Sa kanyang paglaki, nasangkot si Lopez sa maliliit na krimen at nabilanggo. Ngunit pagkaraan ng kanyang paglaya, siya ay nagsimulang mag-target ng mga batang babae, kadalasan mula sa mahihirap na lugar. Si Lopez ay naglakbay sa iba't ibang lugar sa kanayunan ng Colombia, Ecuador at Peru, kung saan inaakit niya ang kanyang mga biktima gamit ang kanyang kaakit-akit na personalidad at nag-aalok ng tulong o mga regalo upang makuha ang kanilang tiwala. Kapag nakuha na niya ang loob ng mga biktima, dadalhin niya sila sa liblib na lugar kung saan niya sila ginagahasa at pagkatapos ay pinapatay. Noong 1980, nahuli si Lopez sa Ecuador matapos matuklasan ang mga bangkay ng ilang batang babae. Samantala, mabilis niyang inamin ang pagpatay sa daan-daang biktima at siya mismo ang nagturo sa mga autoridad ng mga lokasyon ng ilang bangkay. Bagamat 53 na bangkay lamang ang nahanap, inamin ni Lopez na may higit sa 300 siyang pinatay. Siya ay nahatulan ng 16 years sa pagkakulong, ang maximum sentence sa Ecuador noong panahong iyon, at nakalaya noong 1994 matapos lamang ang 14 years dahil sa mabuting pag-uugali. Gayunpaman, ipinadeport siya sa Colombia kung saan siya muling naaresto para sa isa pang kaso ng pagpatay. Ngunit siya ay muling nakalaya at nawala. Hanggang ngayon hindi malinaw kung nasaan si Lopez at siya ay nananatiling isang misteryo. Ang kanyang mga krimen at kawalan ng pagsisisi ay nagdulot ng takot at hanggang ngayon siya ay itinuturing na isa sa pinakamasamang serial killer sa kasaysayan ng mundo. Number 10. David Berkowitz. Si David Berkowitz, na kilala rin bilang Son of Sam, ay isang American serial killer na pumatay ng 6 na tao at nasugatan ng 7 pang katao sa New York City. Mula July 1976 hanggang July 1977, siya ay ipinanganak noong June 1, 1953. Siya ay ipinaampon at pinalaki ni Nathan at Pearl Berkowitz sa isang middle class na pamilya. Sa kanyang kabataan, siya ay nagpakita ng mga problema sa emotional and psychological aspects, kabilang ang pyromania at delusional na pag-iisip. Noong kalagitnaan ng 1970s, sinimulan ni Berkowitz ang kanyang serye ng mga pagpatay. Karaniwang inaatake ang mga kababaihang may mahabang buhok habang nasa kotse. Gumamit siya ng isang .44 caliber revolver, dahilan upang makilala bilang .44 caliber killer. Samantala, nagpadala si Berkowitz ng mga liham sa media at pulisya kung saan ipinahayag niyang sumusunod siya sa mga utos ng isang demonyo na di umano'y nasa katawan ng isang aso na pag-aari ng kanyang kapitbahay na si Sam. Mula rito, pinili niyang tawagin ang sarili bilang Son of Sam. Gayunpaman, matapos ang halos 1 taon ng takot sa lungsod, siya ay nahuli noong August 10, 1977 nang matukoy ang kanyang sasakyan na malapit sa pinangyarihan ng isa sa mga kanyang pagpatay. Agad naman niyang inamin ang kanyang mga krimen at sa kabila ng pagsusuri na siya ay may mental illness, napatunayang may kakayahan siyang humarap sa paglilitis. Si Berkowitz ay hinatulan ng 6 lifetimes na pagkakakulong noong 1978 at nananatili sa kulungan hanggang sa kasalukuyan. Habang nasa bilangguan, ipinahayag niya na nagkaroon siya ng religious change at tinawag ang sarili bilang Son of Hope at sinasabing nagsisisi na sa kanyang mga ginawa.
Gayunpaman, ang kanyang mga krimen ay nagbigay daan sa paglikha ng mga batas na kilala bilang Son of Sam Laws, isang batas na idinisenyo upang pigilan ang mga kriminal na kumita mula sa publicity ng kanilang mga krimen, halimbawa sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga kwento sa mga publisher. Ang mga kwento ng mga serial killer na ito ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng kasaysayan, mga pangyayaring nag-iwan ng takot at kalungkutan sa maraming tao. Bagamat nakakatakot isipin, mahalaga rin ang pag-aaral ng mga ito upang maunawaan kung paano maaring maiwasan ang ganitong mga krimen sa hinaharap. Kung may sarili kayong opinyon o nais idagdag tungkol sa mga kilalang serial killers na ito, huwag kalimutang i-share ito sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming content. Hanggang sa muli, at ito ang Arvin Polo TV.